Umalma si Senador Rodante Marcoleta sa report ng Bilyonaryo News Channel kaugnay sa umano'y koneksyon ng kanyang asawa sa mga diskaya. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang pahayag ni Senator Marcoleta? Sumalang kanina sa plenaryo si Senator Rodante Marcoleta pero hindi nito binanggit yung naging report tungkol sa naging kaugnayan ng kanyang asawa sa mga insurance firm na nakatransaksyon ng mga diskaya at sa halip binanatan nito si dating House Speaker Martin Romualdez. Ikinagalit ni Senator Rodante Marcoleta ang naging report ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa kanyang asawa. Sa report, lumitaw na bahagi si Mrs. Edna Marcoleta ng Board of Directors ng dalawang insurance firms na nakatransaksyon ng Diskaya-owned companies. Una riyan ang Stronghold Insurance, kung saan siya ay independent director. Ang ikalawa ay ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation, kung saan kabilang din si Mrs. Marcoleta sa 2023 Board of Directors nito. Sabi ni Senator Marcoleta sa programang Parekoy ng Abante, wala raw pagmamayari ang asawa niya sa Stronghold. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code. Ganito rin ang reaksyon ng kanyang anak na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Hindi raw co-owner si Mrs. Edna ng kumpanya. Wala rin daw material ties, substantial shares, galaw sa sales at marketing at maging significant relationships ang kanyang ina sa mga stakeholder ng Stronghold. Pero hindi binanggit ng aming BNC report ang pagiging co-owner ni Mrs. Marcoleta. Wala rin kaming inilatag na material ties o insider activities ng asawa ng senador sa Stronghold. Sabi pa ng mismong kumpanya, qualified si Mrs. Marcoleta sa kanyang posisyon bilang independent director. Sa kabila ng reaksyon ng mag-ama, hindi sila nagkomento tungkol sa ikalawang kumpanya na aming binanggit na Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Naglabas ito ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor na kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River sa Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na nasa 192.9 million ang halaga. Ito ang parehong proyektong pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed sa DPWH website pero wala silang nadatnan sa mismong location. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024. Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Grounded ang aming report sa mga valid na dokumento mula sa DPWH at sa mismong mga kumpanyang nabanggit. Hiningi rin ng BNC ang panig ni Marcoleta tungkol sa kung conflict of interest ba ito, maging ang sa mga diskaya bago ang pag-ere ng aming report kahapon. Pero pareho silang no comment. Taliwas ito sa naging pahayag ng senador sa Parekoy program ng Abante na hindi umano ito ginawa ng BNC. Pinky, hindi lang si Marcoleta ang bumanat kay Romualdez. Pinangalanan ni dating Senate President Chis Escudero si Romualdez na siyang nasa likod ng flood control scandal sa bansa. Habang nagde-deliver ng speech si Escudero, spotted si VP Sara sa audience ng Senate plenary at nakikinig ito. Ani Escudero, may script at sarsuela umanong dinisenyo para atakihin ang Senado sa halip ng mga miyembro ng House of Representatives. Ang mga kongresista raw ang may direktang control sa infra projects, kabilang ang flood control. Matagal na anyang alam ng nakararami na si dating Speaker Romualdez ang ulo ng panglilimas sa pondo ng bayan, katuwang si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sabi ni Escudero, siya umano ang sinisisi ni Romualdez dahil sa ginawa ng Pangulo na ilagay sa FLR o for later release ang malaking budget ng flood control ngayong taon, maging sa pagkakabasura ng impeachment kay VP Sara ay sa kanya rin sinisisi ng dating Speaker.
Pinagtataka ni Escudero na sa kabila ng mga pahayag ng mga diskaya laban sa ilang kongresista at kay Romualdez, walang nangyari kundi mas pinanigan daw ang mga testimonya ng mga taga-DPWH na nagdidiin sa ilang senador, kabilang na siya. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez at higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Sabi ni Marcoleta, tila marami raw sa Senado ang natatakot kay Romualdez at mukhang mas matapang pa ang surprise witness ng Blue Ribbon Committee na si Orly Guteza kaysa sa mga senador. Siya ang lumitaw sa pagdinig na naglaglag sa di umano'y cash deliveries sa bahay ni na Romualdez at co. Pinaalala ni Marcoleta na iisa ang layunin ng investigasyon ngayon ng Kongreso ang matukoy kung sino ang utak sa serye ng flood control scandal. Pinky? Hana, nagsalita na ba si Romualdez tungkol dyan? Yes, Pinky. Actually, matapang itong naging pahayag ni dating House Speaker Romualdez at sinabi niya, no, with all respect, what he heard daw ay hindi raw expose kung hindi isang DDS script na recycle daw yung mga akusasyon at nakikita na raw yung mga ganito sa di umano'y troll pages at social media post at sabi niya wala raw bago at wala rin katotohanan at instead of answering daw yung mga serious accusation, sinabi ni Escudero ay ang ginawa raw ni Escudero ay pag-deflect at malinaw naman daw yung katotohanan na ang talumpati ni Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan kundi para isulong daw yung kanyang personal ambitions at design daw itong performance na ito para sa loyalty at serbisyo kay Vice President Sara Duterte at on his part, he will continue to cooperate with every impartial investigation at ang pahuling pasaring niya ay kung tunay daw yung pananagutan ang nahanap ni Escudero ay dapat daw sa presinto siya magpaliwanag. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado.